kalihis ng alas 11 sa pagkodo. So, tama-tama at maki-update muna tayo mga kabombo dyan po sa parte ng Canada regarding sa mga sitwasyon patabi dyan po sa Vancouver, Canada. Matapos nga ito pong nangyari pong pangraragasan or di kaya naman ay ito pong sasakyan ay nagkaroon din po ng ika nga pagbangga doon po sa ilan sa mga nagtipon-tipon na mga Filipino or even iba pa po nga mga Canadian citizen na kung saan ay nagkakaroon lang po ng kasiyahan in connection po sa selebrasyon ng Pinoy Festival. So may update po dyan ang ating pong Bombo International News Correspondent sa Canada, Christian Garcia. Sir, magandang tanghali. Oras po dito sa Pilipinas, 11:40 na po ng tanghali. And kamusta po dyan ang weather condition po sa Canada? And of course, ito pong anong oras na din po sa mga oras na ito, sir? Hello po, magandang gabi dito sa Canada. Dito ay alas 8 na ng gabi. Ang araw dito, Lunes pa lang ngayon dito, pero dyan, Tuesday na ba sa inyo? Tuesday? Yes. Ahead kayo ng konti. Opo. So anyway, may mga maibibigay po tayong mga karagdagan din, mga updates or information na akala po ninyo, ang mga balita, kaganapan po regarding din, again, dito sa investigation, ating po mga otoridad sa nangyari pong trahedya dyan po sa Vancouver, Canada, sir. Opo, sa ngayon, binigyan ng pangalan kung ano yung buong pangalan ng suspect na involved dun sa incident. Which is, ang name niya is Kaiji Adam Law. 30 years old na siya. And sa ngayon, sinampahan na siya ng kaso na 8 counts of second-degree murders. At posibleng madagdagan pa siya pagdating ng araw kasi yung condition ng ibang pasyente is may critical pa rin hanggang ngayon. At meron namang mga non-threaten yung ibang case nila ngayon. So 8 counts of second-degree murder. Anong ibig sabihin po nung second-degree murder, sir? So sa ngayon, yung pa lang ang kanilang pinaka-charges na nilagay. Pero sabi nga ng mga police, pwedeng madagdagan pa yung mga kaso. Siguro pwedeng yung damage to property kasi marami ding property na na-damage. Pero itong suspect, mayroon po ba kayong knowledge about sa background po nito, sa pamilya nito, or ika nga ay bakit kaya nagawa ho nitong suspect na yung trahedyang ito? And aside dyan, talaga bang confirm na may mental health problem ito pong suspect? Base po sa mga report na nauna kasi ay itong suspect ay may mga history na ng dito sa pulisya ng Canada, sa Canadian Police. And napabalita rin na yung daw kapatid ay namatay last year or napatay. And then yung kanyang ina naman may attempt. Sabi nila may attempt daw na suicide. So itong batang to ay maraming issue na sa mga Canadian Police, mga concerns na naka-record sa kanila. So yun ang bali-balita sa ngayon. Pero hindi pa naman naglalabas ng official na statement yung police regarding that. Okay. Pero nasa custody na po siya ngayon ng ating mga otoridad. Opo, nung nangyari yung insidente, hindi naman siya umalis nandun lang naman at napigilan ng mga bystanders na makatakas at bago dumating yung mga police, nandun naman at sa kote agad. Nawalan siya ng chance tumakas. Okay. Pero so far, yung mga naging biktima ho nito, may mga confirm na kasi is 11 na yung binawian ng buhay. So, pinalabas na din po ba itong mga pangalan nito or nadagdagan din po ba yung mga bilang ng casualty? Sa ngayon, 11 pa rin yung confirmed. Tapos yung napapangalanan pa lang yata is mga 7. Ang isa nga doon ang unang pinangalanan na sa pagkakaalam ko, ang pangalan yung Kira Salim na taga Brazil.
sabi niya, human advocate daw dito sa Canada yon, saka involved din sa Latin Vancouver community. And then, ang isang nakakalungkot doon merong isang pamilya from Vietnam. So, Vietnamese sila. Yung husband is 47 years old. And then yung wife na 30 years old. Saka ang nakakalungkot yung bata na pinakabata na naging casualty doon is 5 years old. And meron silang isang anak na matawag nating lone survivor kasi hindi siya sumama nag-decide siya mag-stay na lang sa bahay. So, can you imagine how much traumatic yung mangyayari sa bata na yun? So, even though andun ang support ng family. Tapos, sa mga kababayan naman natin, meron lang tayong 3 pa lang sa listahan na nako-confirm at na-disclose yung pangalan. So, 3 Pinoy yung patay dito po sa 11 casualties na nangyari po sa trahedyang ito. So, possible ba na madagdagan pa yung bilang ng mga Pinoy casualty since 7 pa lang yung pinapalabas na mga names? Possible po kasi doon sa 11 confirmed dead, may 4 pa na hindi napapangalanan. Doon sa 7 na yun, isa pala doon is, isang Pilipina doon is may-ari mismo ng food truck. So, nakakalungkot kasi, diba, nagtatrabaho lang siya ng maayos tapos nadamay pa. And then yung isa is, nagbabakasyon lang dito sa Canada. Pabalik na sana sa Philippines tomorrow, which is nadamay pa. And then yung anak niya is sugatan din sa mga injured din. Sa mga injured naman, 4 pa lang yung Pilipino napapangalanan. So, 17 yun alam ko mahigit. 17 injuries. And then, 4 pa lang doon yung napapangalanan ng mga Filipino. Okay. So, matindi yung pinagdadaanan nito po nga mga pamilya ng biktima, lalo pat may mga Pinoy din po nadadamay. Anong magiging disposition po? Itong mga bangkay ng mga Filipino na namatay doon sa insidente, ano yan, dadalhin po ba? Repatriate po ba dito sa Pilipinas para doon sa kanilang mga mahal sa buhay? Based dun sa mga nag-circulate sa social media sa GoFundMe, nag-launch na sila ng GoFundMe, mga relatives, close friend, naglilikom na sila ng pera para maiuwi yung bangkay dyan sa Philippines. Kung makikita mo sa Facebook, ang dami ng kahit ako, isinyer ko na para mas maraming reach yung all over Canada naman yan. I don't think people in the Philippines can donate, but marami na silang nalilikom na pera. Nakita ko yung mga na-raise nilang money. So, yun yung gagamitin pang suporta sa mga naiiwang families, saka syempre yung gagastusin pagbalik diyan sa Philippines. Which is yung Philippine government naman, sigurado naman tutulong yan Kumbaga, yung burden ngayon nung may iwang ang pamilya ang pinakamahirap nagpunta po ba kayo, sir, nung nakaraang kahapon na nagkaroon ng pag-alay ho ng bulaklak at candlelighting doon po sa mismong pinangyarihan nito pong insidente? Hindi ako nakarating kasi kailangan kong pumunta sa church kasi nagpunta ako sa video sa church kasi naglunsa dito ng video sa iba't ibang churches dito sa Metro Vancouver, yung mga kalapit na city. And then, doon naman sa venue, masyado din crowded kasi may mga personality doon, mga politika, kasi election ngayon dito sa Canada So, lahat din nakiramay. And then, sinisilip din yung mga pwedeng hakbang na pwede nilang gawin para maiwasan yung mga pangyayari. So, at least naman, siguro sabihin natin lesson na rin sa kanila to para magkaroon ng adjustment. Kasi during the event talagang walang visibility ng police. Kasi ang sabi nila, wala naman daw talagang red flag dun sa event ng Filipino kasi sa tagal nilang ginagawa na yun, wala naman nangyayari. Talagang peaceful, saka nag-enjoy lang. So first time to, kaya gagawa na sila ng mga necessary action para doon. Para naging kampante, yung mga security personnel din dyan, kaya akala nila ay magiging
peaceful or generally peaceful yung event kaya hindi sila nagpa-deploy ng mga security personnel. But sabi nga natin, kung kailan talaga may nangyayari na na insidente, saka naman mag-action itong ating gobyerno. Oo, yun na nga. May mga security naman, yung mga local security officers ng event. Ang visibility lang ng police ay wala, hindi mo mararamdaman doon kasi nga alam nila pagka Filipino yung event, puro kasiyahan lang, kainan. Wala namang ina-expect na gano'n. Ito na nga nangyari. So next time, alam na nila yung gagawin nila kung paano sila magde-deploy ng mga karagdagang security sa ganung mga event ngayon. Okay. With that, thank you so much po sir sa mga dagdag ho ninyo na mga updates at patuloy pa rin ho kami na nakaantabay ho dito sa Bombo Radyo Legazpi. Of course, para sa ating mga kababayan, mga Bicolanos ay updated pa rin po sila sa mga sitwasyon na dyan po sa parte ng Vancouver, Canada. Ingat po kayo dyan, sir. Maraming salamat. Maraming salamat din po at ganun pa rin, patuloy pa rin tayo magdasal para sa mga naapektuhan nito at sa kanilang pamilya. Ayun lang po. Alright. Thank you so much. Magandang gabi po sa inyo dyan, sir. Magandang umaga dyan. Maraming salamat. Alright. Mga kabombo sa tuyaman na Bombo International News Correspondent dyan po sa Canada, si Christian Garcia.